Hi guys, bigyan ko lang po rin kayo ng ah, update at hindi rin po talaga ako magsasawa na mag videos, mag post at i-share sa marami yung tungkol sa mga OFW loan, sari-saring loan, sari-saring pangalan na halos isa lang naman mga nangi-scam. So guys, ganito, yun nga kahapon may nag-message sa akin si kuya. So ginawan ko agad siya ng video at pinosted ko. So for follow up lang, sana itong aking video ang gagawin. Hindi naman para magpasikat, pero ang gusto ko lang is makarating sa mga OFW sa platform, Facebook platform, ang aking panawagan na mag-ingat po sila. Pero inuulit ko guys, 10 sila na naglilipa na. Sa 10 mga yan, isa po yung digit dyan. At na-find out ko yun, may tatlo akong again, may tatlo akong napag-inquiran na tablado po yung aking inquiry. Dahil sa iisa lang po yung hindi ko maibigay sa kanila. So tatlo yun, maigpit sila. Pero yung mga madali, 24 hours sinasabi nila guys, huwag ko kayong maniniwala doon. So sayang nga lang guys, kasi nakakalungkot, huli niya na nalaman, and last week lang siya nagbigay ng pera. Yun nga, ang kwento niya sa akin na lock daw yung perang niloan niya, 300,000. Oh my god. And then nung sinabi na approve, kaso nga lang kasi nga malaki, na freeze daw. At para ma-unfreeze, kailangan niya magpadala ng pera na hiningi siya ng 50k. Pero yun nga, dahil wala naman din siyang pera na ganun kalaki, nagkatawaran. Ewan ko kung paano parang ano yata yun guys, parang 2 gives pa mangyayari para maano. Basta benching ko 25,000 peso ang kanya pong pinadala para ma-unfreeze. Ngayon nag-worry siya na baka daw hindi na ano yun pero keep on communication pa rin sila nung tumarget sa kanya. Pero nga lang ngayon nag-aalala talaga siya dahil ang tagal mag-reply. Kasi guys, unang-una sa lahat, kung talagang legit yung mga yan, kung talagang legit ang mga yan, bakit hindi mo sila makuhanan ng mga, kung yung mga totoong pangalan nila, yung address, opisina, which is nagbibigay sila ng opisina, nagbibigay sila ng address, pero mali. Katulad ako, 3 times, 4 times yata, magkakaibang company ang pangalan Mandurriao, Iloilo. Ngayon pagka sinerch mo, yung una ko talaga Mandurriao, sinerch ko, may number, parang US number yata yung ano doon. Tapos hindi rin makontak, nagbawas pa yung load ko. Tapos sa pangalawang apply ko, Mandurriao uli. Mandurriao, may iba, may Manila, may Valenzuela, may Makati pa nga So yun nga nangyari. Kaya nung pagkasabi Mandurriao, pangalawang apply ko, pangatlo, Mandurriao uli. Hindi na ako naniwala. So yun nga lang guys, munting paalala at sana makatulong sa inyong lahat. Sana mapanood nyo ito mga OFW o kahit hindi man OFW, wag po kayong masisilaw sa mga OFW loan na yan. Yung mga loan na yan, insurance loan, yung mga credit loan, yung sasabihin nila within 24 hours maaprobahan.
Wag po kayo maniniwala dyan guys. Pakiusap at ako'y nakikiusap sa inyo, wag na wag po kayong kaagat dyan. So sa lahat po, sa mga nakapanood na po ng mga aking videos, sana po paki-share at pakikalat na rin po sa mga iba't ibang klase ng platform ng social media para naman po mabigyan natin ng babala ang ating mga OFW na nagpapakahirap dito sa ibang bansa. So paano guys, shoutout na lang po sa lahat and thank you very much kay Kuya. Get well soon. Sana magising ka na sa bangungot na nangyari. Hindi na yan mag-reply or huwag mo na subukan. Pag nangingi pa yan uli, huwag ka na maniwala. So nag-send naman ako sa inyo ng mga proof ng mga screenshot ng mga naloko. Actually marami sila nagme-message sa akin at continuously kami nagkaka-coordinate yung mga ano kami. So sila yung mga tumutulong din sa akin na i-spread out itong mga video ginagawa ko para sa pag-warning. So paano guys, thank you very much at malapit na ang aking shop. So shoutout na lang po sa inyong lahat. Peace to the world, peace not to war.